Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo ba'y may kagalakan at kayo ay nasa tahanan ng ating Panginoon? Naway ganyan nga po ang ating damdamin sa ating pagharap, sa ating pagsamba. Sa ating pong panambahan, tayo po ay mapapaalalahanan sa sulat ni Pedro, at ito po ay patungkol sa ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Ayan po nakalagay, 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit babasahin ko lamang po ito sa Tagalog. Sabi po rito sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 2, talata 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Napakaganda po ng paliwanag ng talatang ito. Bilang mga anak ng Diyos, kung kayo po ay kilala nyo si Kristo sa inyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, bahagi kayo ng sambahayan ng mananampalataya tayo, at tayo ay napakarami nating pribileyo. Yan po ang sinasabi rito sa talatang ito. Ang tunay na mga mananampalataya ay isang sambahayan, isang pamilya. Yan po ang paalala para sa atin sa hapong ito. Maituturing nga tayo na tayo ay royal, sa wikang Tagalog, maharlika. At alam nyo mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa hapong ito, sa ating pong paninilbihan sa ating Panginoon at sa ating paglapit sa Kanya, huwag po nating ikalilimutan na siyasatin natin ang ating sarili kung tama ba ang ating ginagawa, tama ba ang ating mga pananalita, at tama ba ang ating mga damdamin, at maging ang kalinisang budhi na ninanais ng Panginoon sa atin, naway ito'y makita sa ating pamumuhay. Naway handa na po tayo sa ating pagsamba, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa mga pagpapala, maging sa mga pagsubok. At sa araw po na ito, sa mga sandaling ito, kami po ay haharap sa inyo sa larangan ng panambahan. Naway, wala po kayong makitang hadlang upang ang aming mga papuri at awitan ay tanggapin mo sa inyong banal na harapan. Tanggapin mo rin, Panginoon Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ating pananambahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Babasahin po natin ang ating teksto para sa araw na ito. Matatagpuan po sa Galatians chapter 5. Babasahin po natin ang verses 22 to 26. Galatians 5, 22 to 26. Tayo po tumayo at sabay-sabay po nating basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral upang maging malinaw sa aming isip, O Diyos, ang inyong mensahe para sa aming lahat sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series ng mga mensahe sa Galatians.
Meron na po ilang buwan na tayo ay nasa Galatians. Ang ating pong tema ay no other gospel, stand firm on your freedom. Yung pong temang yon ay actually makikita natin sa chapter 5 verse 1 kung saan nakalagay, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Sumulat si Pablo sa Galatians sapagkat merong nakapasok sa kanilang kapatiran na nagtuturo at nag-uudyok sa kanila na bukod sa manampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan, kailangan din silang maging mga Hudyo at sumunod sa mga kautusan at kaugalian ng mga Hudyo. Yun po ay pinasinungalingan ni Pablo. Matindi po ang kanyang pagsagot sa ganitong klaseng maling katuruan na kailangan dagdagan pa ng gawa ang ating pananampalataya kay Jesus. Kaya sinabi niya, for freedom Christ has set us free. Do not submit again to a yoke of slavery. At kanyang piniliwanag, mga kapatid, kung inyong maalala, ang tagumpay na natamo na ng Panginoong Diyos doon sa mga puso ng mga Galatians na yon. Sabi niya sa verse 7, you were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. So siya ay nagbabala na itong katuruan na ito ay mali at hindi nila dapat sundin. Inulit niya muli sa verse 13, for you were called to freedom, brothers. Pero siya ay nagbigay ng isang babala. Sabi niya, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Huwag niyong abusuhin ang grace, ang biyaya, ang kaligtasan, ang kalayaan na ibinigay sa inyo ng Panginoon, kalayaan mula sa tanikala ng mga batas, ng kautusan, o ng pananampalataya na maaari tayong maligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa o ng pagsunod sa batas. Napakalinaw ng kanyang mensahe dito at mararamdaman niyo ang puso ng isang tunay na pastor. Kaya sabi niya sa verse 16, last week, ito po ang ating inaral. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay continuation actually lamang ng pinag-aralan last week. No? So kung kayo'y nakinig sa sermon ni Pastor Abe, ay makukuha ninyo ang buong mensahe mula verse 16 hanggang verse 26. Sabi niya sa verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yun po ay kanyang inulit sa verse 26, parang bookends. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. If we live by the Spirit, sabi niya sa verse 25, let us also keep in step with the Spirit. So ang tema, mga kapatid, ay living by the Spirit. Walk by the Spirit. No? Nung isang linggo ay parang inilahad ni Pastor Abi sa inyo at makikita naman sa teksto na kanyang pinagbasihan ng kanyang mensahe last week, ang mga works of the flesh na hindi ito ang isang buhay na walang pagbabago. Ang isang Kristiyano na nagsasabi siya ay nanampalataya na kay Kristo Jesus, siya ay dapat magpakita ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang isang tao na nagsasabi na siya ay ligtas na, tinanggap na niya ang Panginoon, siya ay nanalangin na ng sinner's prayer, naalala pa niya yung petsa ng kanyang kaligtasan, tapos hindi nagbabago ang kanyang buhay at patuloy siya sa works of the flesh, ay hindi tunay na Kristiyano. Kung kayo po ay nag-profess ng faith at one time, pero ngayon parang nagdududa kayo sapagkat hindi nyo nakikita sa inyong buhay ang pagbabago. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon. Bumalik manumbalik kayo sa Kanya at tiyakin ninyo ng inyong pananampalataya ay kay Jesus lamang. So pagkatapos niyang inilarawan ang mga gawa ng laman, no? Makikita natin yun sa verses 19 hanggang 21. Medyo mahaba yung 3 verse po ang kanyang enumeration ng mga works of the flesh.
At yung iba dito ay parang napakatinding mga kasalanan. No, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. Meron pa siyang etc. Hindi pa natapos ang kanyang listahan. Ito pong lahat ay dahil ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang laman. So pagkatapos ng inilarawan ang mga gawa ng laman, ipinakita naman ni Pablo dito ang bunga ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya na ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang at pinananahanan na ng kanyang diwang banal. Mga kapatid, sa saglit na tayo ay manampalataya kay Kristo Jesus. Yung saglit na yon, yung panahon na yon, yung oras na yon, ang Espiritu ng Diyos po ay mananahan sa inyong puso't buhay. Hindi po dalawang step ang kailangan ninyong maranasan. Hindi po yung tatanggapin nyo muna siya o mananampalataya kayo sa Kanya at later on, ang Kanyang Espiritu ay mananahan sa inyo. Hindi po. Instant po. Sa oras, sa saglit na kayo'y manampalataya kay Jesus lamang para sa inyong kaligtasan, ang Kanyang Espiritu ay mananahan na sa inyo at hindi kailanman mawawala. Hindi kailanman kayo iiwanan. So tingnan po natin una sa lahat sa verses 22 to 23, ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu. Mahalagang pansinin natin mga kapatid, meron kayong difference na kailangan makita dito. So verse 19, ang sabi doon, now the works of the flesh. Plural, works. Pagdating sa verse 22, ito po yung contrast. Contrast. So alam natin contrast kasi but. Now the works of the flesh. But, papansinin nyo, the fruit of the Spirit. The fruit. Singular. No, maaaring hindi, minsan binabasa natin mabilis ang scripture, baka hindi natin napansin. Mahalaga po yung difference na yon. Na ang fruit of the Spirit, ang pamumuhay na ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay namumunga ng iisang bunga lang. Katumbas ng maraming katiwalian sa buhay na wala kay Kristo Jesus. Iisang bunga lang. Mahalagang pansinin natin na ang bunga na ito na inilarawan dito ay hindi gawa ng mananampalataya. It is the fruit of the Spirit. Hindi ito fruit ng believer. Ito ay fruit of the Spirit. Gawa ng Espiritu Santo na siyang kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano na may isang buhay na kaugnayan kay Kristo Jesus. Wala po ito sa ating slides, pero meron naman kayong mga Biblia. Sa John chapter 15, verses 1 to 8, ang sabi ng ating Panginoon doon, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers.
and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Mga kapatid, napakadakilang salita ito mula sa ating Panginoong Diyos mismo. Ang sinasabi niya, kung nais niyong malaman na kayo ay tunay ngang mananampalataya, hanapin niyo yung fruit sa inyong buhay. Yun po ang tanda ng isang tunay na mananampalataya. Hindi yung isang sinner's prayer lang, hindi yung isang verbal declaration lamang na inyong ginawa na ako ay ligtas na at ako ay nasa Panginoon. Ang tunay na tanda na kailangan natin hanapin para magkaroon ng assurance of salvation ay yung pamumunga ng fruit of the Spirit. Tanda po yon na tayo ay nag-a-abide in Him. Wala naman pong ibig sabihin yung abide kundi tayo nananatili sa Kanya, binabasa ang Kanyang salita, nakikipag-fellowship sa Kanyang mga niligtas kapareho natin, at patuloy na nananalangin na siya ang kumilos sa ating puso. At siya po, ang Espiritu ng Diyos, ay kikilos in and through us. At siya ang magbibdadala ng bunga ng Espiritu. Ano ba yung bunga na ito? Kung papansinin po ninyo sa outline ni Pastor Larry sa inyong bulletin, maganda po kanyang kinlassify into 3 yung 9 na fruit of the Spirit. Mahirap po sabihin, 9 na fruit. Parang plural, pero singular, no? Siguro po magandang isipin natin na yung fruit ay parang bouquet. No? Dahil po madalas po ako sa ospital. No? Madalas po meron nagpapadala sa akin ng bouquet ng prutas. Ngayon maganda sa bouquet na yun kasi pwede mong ngat-ngatin. No? Dahil prutas siya eh. No? Hindi ko alam, meron silang magandang pangalan para doon, parang fruit bouquet. No? Yung fruit of the Spirit po siguro pwede niyo pong tignan na ganon. Iisang fruit, pero marami siyang aspeto, marami siyang facets sa kanya. So ang fruit ay singular, habang ang works of the flesh ay plural. Nakita natin yun sa verse 19. Ang gawain ng Espiritu ay gawing buo ang pagkatao, singular, buo, may integrity, buo ang pagkatao ng isang makasalanan na dati basag sa pamumuhay na ayon sa laman. Naalala ko po, alam nyo, ang inyong pastor, hindi po ako mabait nung ako po ay lumalaki. Naiinggit nga ako sa ating mga youth na matino. No? Nakikita ko po sila ay kasama ng kanilang mga magulang sa pananambahan. Napakaganda pong picture po yon. Ako po ay anak ng pastor. Ngunit ang aking pinanggalingang buhay ay basag. In fact, very frequently, ako po ay basag. Yun po ay isang term, alam niya. Alam mo kung ano ibig sabihin ng basag, no? Oh, kasi magkapanahunan po kami, no? Di naman, mas bata ka sa akin. Pero ang basag po, yung talagang buhay na walang direksyon, ang inyong sinusunod ay ang pita ng laman, at ang ibig sabihin ng basag ay high sa drugs. So ako po, ang pinanggalingan kong buhay ay basag. Ngunit pagkatapos akong niligtas ng ating Panginoong Diyos at pinasok ako ng Kanyang Espiritu Santo, ang aking buhay ay naging buo. Yung po ang larawan na nais kong ipakita sa inyo. Na yung fruit of the Spirit, singular, sapagkat ang buhay na nanggagaling sa fruit of the Spirit ay buo. Katumbas ng buhay na nasa laman na maraming works of the flesh, buhay na basag, fractured.
Ngunit ang buhay ng isang Kristiyano ay buo. Siya ay Kristiyano in and out. Ang nasa loob niya ay nasa labas din niya. Ganun po ang fruit. Buo. Ang lahat ng mga pag-uugali na ito ay mga sangkap ng isang kabuuan at dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Lahat ito. Ang bunga ng Espiritu ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo na lumalabas sa buhay ng isang Kristiyano. Sa Galatians 2:20, di ba, nadaanan na natin ito. Ang sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yan po ay isang statement na nagtuturo sa presence ng kanyang Espiritu sa ating buhay. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, faith alone, in the Son of God alone, who loved me and gave Himself for me. Bakas po sa mga salitang yon ang isang pasasalamat ni Pablo na siya po ay niligtas. Siya po ay pinili ng Diyos na siya ay lalapit sa Diyos ng mayroong repentance at pananampalataya na nanggaling din sa Diyos. Nagpapasalamat siya at ang kanyang pamumuhay ng buhay ni Kristo sa kanyang buhay ay bilang pasasalamat sa napakadakila at napaka-gracious na kaligtasan na kanyang tinanggap. So tignan natin po yung 9 na fruit of the Spirit. Maraming biyayang taglay ang bunga ng Espiritu at ito ay hango sa inyo ng ating tagapagligtas. Ang una ay love. Sabi sa 1 Corinthians 13, there remains 3, faith, hope, and love, and the greatest of these is love. Kaya love po ang inuna ni Pablo dito. Ang salitang love po dito ay agape. Meron pong 3 salita na ginagamit for love sa New Testament. Ang una po ay phileo, love among friends. Kaya meron pong city na Philadelphia, no? The city of brotherly love. Phileo, tapos meron din pong eros, ang pagmamahal, pag-ibig, pag-iibigan ng mag-asawa, asawang lalaki at babae. At ang pangatlo at ang pinakamataas ay ang agape. Ito ay di makasariling mapagsakripisyong pag-ibig. So alam nyo na hindi ito natural para sa isang tao. Ito ay tinatanggap ng mga mananampalataya ayon sa Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love, agape, has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So kung wala po ang Holy Spirit sa inyo at hindi kayo tunay na mananampalataya, wala po kayong ganitong love. Ngunit, kapatid, baka sabihin nyo kasi, Pastor, hanggang ngayon po, wala po akong di makasarili na mapagsakripisyong pag-ibig. No? Meron ka niyan, kapatid. Yan ay tinanggap mo sa pamamagitan ng diwang banal na siyang nananahan na sa inyo sa oras na ito. Hindi nyo lang ginagamit. Pero meron na tayo niyan. Ang isang description ng love sa Romans 5:8 ay ganito, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo ay karumal-dumal, kagalit-galit, karimari-marim sa mata ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak ay namatay para sa ating kaligtasan. Napakahirap pong imagine yung ganong klaseng pag-ibig. Pero yan po ang standard ng pag-ibig na dapat nating ilagay sa ating harapan. Sa 1 John 3:16, by this we know love, no? This is how we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives
for the brothers. So mga kapatid, ang ibig po sabihin ng love na ganito ay you're willing to sacrifice your own life for the brothers. Or in a more practical sense siguro, maaari kayong ma-inconvenience, ilagay ang sarili nyo sa isang out of your comfort zone, sabi nga nila. And that is in one way losing your life for the brothers. Yung mga kasama natin sa iglesia. Yung pag-ibig po na yun, yung papansinin na hindi natural sa atin, kailangan talaga manggaling sa Diyos. Joy, ang susunod, di nagbabagong kaligayahan na nakasandig sa di nagbabagong mga pangako ng Diyos. Yung joy po, hindi happiness lang. No? Meron nga kanta ng mga bata kami, happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Pwede pong palitan ng joy yung happiness doon. Sapagkat ang ating joy ay nakasandig hindi sa ating happenstance o circumstance, kundi sa ating hindi nagbabagong Panginoon at ang kanyang mga dakilang pangako para sa atin. 1 Peter 1:8, though you have not seen Him, you love Him. Yun po ba ay totoo sa atin, mga kapatid? Kung minsan nga yung kasama natin sa bahay na nakikita natin palagi, hindi natin maibig. Yung pakayang Panginoon na hindi natin nakikita, pambihira pong pag-ibig ito. Pambihirang pananampalataya, hindi po ito nanggagaling sa atin. Ito ay nagmumula sa Espiritu Santo. Sa Philippians chapter 4 verse 4, ang panawagan ng Apostol Pablo nang siya ay nasa kulungan po siya nito. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Paano nangyayari yun? Isang taong nasa kulungan, sinasabi, rejoice in the Lord always, always, kahit na anong nangyayari sa buhay mo, kahit masama, kahit mabuti, kahit ikay walang pera, kahit ikay gipit, kahit ikay nakakaranas ng paghihirap dahil sa karamdaman. Always. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos ay tapat always. Ang susunod po ay peace. Ang salita pong ginamit dito ay irene. Greek word, pero ipong translate sa Old Testament na peace ay shalom. Ang shalom po ay peace na buong buo, comprehensive peace. No, hindi lang po peace inside, but peace outside. Pero prosperity and goodness in your life. Yun po ang ibig sabihin nitong peace na ito. Kahinahunan, mga kapatid, nakaloob ng kalooban na nakasandig sa katiyakan ng kaligtasan. Tayo ay may peace sapagkat tayo ligtas na ng ating Panginoon. Sa John 14:27, sabi ng ating Diyos, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Pag tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, dapat natin tanggapin ang katotohanan na ang ating kapanatagan sa kalooban ay nakasandig sa ating kaugnayan na nakapagliligtas kay Kristo Jesus. Sabi sa Romans 5:1, therefore, because we have been justified by faith, we have peace with God. Peace with God. Bakit with God? Sapagkat bago tayo nanampalataya sa Kanya at bago tayo binago ng Espiritu Santo, tayo po ay at war with God. Pero sabi sa Romans 5:1, because you have been justified by faith, we have peace with God. At dahil tayo ay may peace with God, sabi sa Philippians 4, verses 6-7 ay ganito, do not be anxious about anything. Ito, dapat sa akin ito
Ito ang dapat kong basahin talaga palagi. Dahil ako po ay palaging anxious. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Babakuran po ang ating kalooban, babakuran ang ating mga puso upang tayo hindi mayanig sa gitna ng maraming pagsubok ng buhay, sapagkat tayo merong nakaliligtas na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. And the peace of God. Kapatid, if you are at peace with God, because you have been justified by faith, you have the peace of God. At ito ang siyang magbabakod sa ating mga kalooban upang tayo hindi matinag sa ating paglakad ng pananampalataya. Patience. Abilidad na tiisin ang mahihirap na tao at sitwasyon. No? Kaya niya sinabi ito dahil sa verse 21. Verse 20, kasama sa works of the flesh, rivalries, dissensions, divisions, envy. Tapos sa verse 26, inulit niya ulit, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Kailangan natin ng patience. Ang salita pong ginamit, magandang translation, long suffering. Mahaba ang pisi. Mahaba ang pasensya. No? Alam niyo, ito po ay pinipreach ko sa aking sarili, sapagkat kung tatanungin niyo po ang aking misis, ang number one ko pong problema ay patience. Mahirap po ako maging patient sa hospital. No? Alam niyo kung bakit tinawag na patient ang mga nasa hospital? Kasi kailangan niyo maghintay. Diba? Pagka papatingin kayo sa doktor, nakapila kayo, kayo'y naghihintay. Kapag kayo'y na-admit sa hospital, kayo'y nakahiga sa inyong kwarto, at kayo'y naghihintay. Palaging naghihintay. So, kailangan ninyong maging patient. Pero ang larawan na yan ay isang larawan na para sa atin. Sapagkat ang ating Diyos ay naging patient sa atin. So 1 Timothy chapter 1 verse 16. Well, sabi sa verse 15, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost, sabi ni Pablo. Ako ang pinakamalaking makasalanan, sabi niya. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, bilang pinakamagrabing makasalanan, Jesus might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. So ang ating pong kaligtasan, ang ating pong buhay na niligtas ni Jesus, ay isang larawan ng Kanyang patience. So kung siya ay naging patient sa atin, dapat lang na tayo ay patient sa iba. Mahirap itong ipamuhay, itong patience. No? Kung kayo ikapareho ko, pag aakyat sa elevator, pag pinindot ko po yung up button, bumilang lang kayo ng 5 seconds, wala pa. Pipindutin ko ulit. Dahil naiinip ako, ayaw bumaba ng elevator. O kung kayo nakapila, palagi akong aligaga. Kasi hindi po ako marunong maghintay. Napakahirap po sa akin ng patience. So ang score ko po sa patience on a scale of 1 to 10, sabi nga ng misis ko nung kami ikasal, ay 1. Ngayon po, meron na po ako improvement. 2 na po ako ngayon. 100% improvement. From 1 to 2. Ang gagawa lang po niyan sa inyong buhay, mga kapatid, ay ang Espiritu Santo. Hindi po ito kaya ng ating sariling laman. Kindness, maagap na kabutihan sa kapwa katulad ng ipinakita ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 2 verse 4, or do you presume on the riches of His kindness
and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Marami po sa atin siguro lumaki sa isang iglesyang ganito. Kasama na po ako doon. And kung minsan we take for granted yung kindness ng Diyos sa atin. Yung ipinakita niyang kindness. The fact na kayo ay lumaki sa isang pamilya na naniniwala kay Kristo Jesus, nagbabasa ng Biblia, nananalig sa pananampalatayang ito, yung fact lang na yun ay isang kindness ng Panginoon sa inyo. Hindi ko po iniisip yon dahil ako po ay ipinanganak sa isang pamilya. Ang tatay ko po ay pastor, ang lolo ko po ay pastor, ang lahat ng aking mga auntie at uncle, lahat manggagawa sa church. I took it for granted. Pero yung aking presence in that church, doon sa pamilyang yun, ay isang kindness sa inyong buhay. Makikita ninyo mga kapatid, nakita nyo naman doon sa mga testimonyo na ating narinig sa ating baptism. Merong kindness ang Panginoon that leads to repentance. Sa Titus chapter 3, verses 4 and 5, ang sabi doon, "But when the goodness and loving kindness of our God our Savior appeared, He saved us because of His kindness." Goodness ang susunod. Maayos na pamumuhay na makikita sa magandang kalooban sa iba. Later on, sa Galatians chapter 6, verse 10, sasabihin ni Pablo doon, "So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith." Sa Ephesians 5:9, "For the fruit of light is found in all that is good and right and true." Sa Romans 15:14, "I myself am satisfied about you, my brothers," sabi ni Pablo, "that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another." Ngayon sa GCF po, tayo ay kilala na isang church na filled with all knowledge. Dahil ang doktrina po dito ay tinuturo, ang Biblia ay inaaral ng mabuti, and we are able to instruct one another. Pero masasabi ba sa atin that we are full of goodness? Sapagkat yung kaalaman ng doktrina, kaalaman ng Biblia ay dapat nagre-resulta sa isang maagap na kabutihan na nakikita sa pagtulong sa iba. Goodness. Faithfulness ang susunod. Mapagkakatiwalaan na katapatan. Sa Luke 16, nabigay ng isang parable ang ating Panginoon. Ang sabi niya, "One who is faithful in very little is also faithful in much." Ito yung parable of the servants. "And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you with true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?" Naghahanap po siya ng faithfulness. Sa Luke 19:17, ang sabi niya, "Well done, good and faithful servant." Yan po ang gusto natin marinig pagpasok natin ng langit. Nakakatakot po siguro kapag kayo pumanaw na at nalagutan ang hininga dito, tas ang inyong pagdilat, parang medyo mainit. Nako! Huwag naman po sana mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Moreover, it is required of stewards," yung mga katulad natin na mga ministers of the gospel. Hindi lang po ako ang minister of the gospel dito. Tayo pong lahat ay nagdadala ng gospel sa iba. "Moreover, it is required of stewards that they be found faithful." Ang requirement lang po sa mga pastor, sa aming buhay po, ang aming prayer is that we might be found faithful. Kaya may awit po na sikat noon noong 1980s, "And may all who come behind us find us faithful." Hindi ko na mababot yung susunod na nota. No?
Pero yun po ang aming dalangin na kami ay maging mapagkakatiwalaan at tapat sa aming gawain. Gentleness, mapagpakumbaba at malumanay na pakikitungo sa kapwa. No? Sabi sa Galatians 6:1, later on, pag-aaralan po natin to actually next week. Ito po ay patungkol sa church discipline. Brothers, if anyone is caught in any transgressions, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Gentleness. So kung tayo ay magko-confront ng ating kapatid, kailangan gentle po. Mawalang galang na kapatid. Gentle po dapat. Napakasalaula mo. Sa totoo lang. Pero gentle. No? Diretso, totoo, pero gentle. Ang mas mahalagang diwa ay ang nais natin kapag tayo ay nagtutuwid ng isang kapatid sa pananampalataya ay siya ay i-restore. Hindi pahiyain. Hindi parusahan. Wala po yan sa lingwahe natin sa church discipline. Tayo po ay nag-exercise ng church discipline dito po sa GCF. Ang inyo pong abang lingkod ay naging subject ng church discipline. At aking ikinatutuwa at ipinagpupuri sa Panginoon na dito po sa church natin, sinusunod po natin yung gentleness sa pagtutuwid ng kapwa. Ang ating pong objective is to restore para makita siyang tatayo muli sa kanyang pananampalataya at patuloy na magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. So James chapter 1 verse 21, therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness. Same word po, pero translated as meekness. Ang meekness po ay hindi weakness. Ang meekness mo po ay power under control. Ganyan po ang gentleness na hinahanap sa atin. Self-control, ang huli. Abilidad na pagtagumpayan ang sariling pita ng laman. Sa chapter 5 verse 16 last week, ang sekreto po dito ay ito, but I say walk by the Spirit that you will not gratify the desires of the flesh. Self-control. 1 Corinthians 9:25, every athlete exercises self-control in all things. 2 Peter 1:6, and knowledge with self-control we add to our faith, knowledge and knowledge with self-control. Ang knowledge po ng Biblia ay baliwala kung wala po tayong self-control. Ngayon siguro iniisip niyo, Pastor, parang wala kayong karapatan na magsabi sa amin ng self-control. Tignan nyo naman ang katabaan ninyo. Parang wala kayong self-control. No? Totoo po yan mga kapatid. Pagdating po sa chicken and pork adobo, wala po ako talagang self-control. Binigyan po ako ng misis ko ng isang monitor ng aking blood sugar. No? Live, real time. Meron po akong monitor na nakadikit dito. No? Yan po ang hirap ng kayo ay may doktor na asawa. No? Maya kayo minomonitor. Ang aking pong blood sugar ngayon, no, Mama, 130. Within range. No? Pero naka-insulin na po ako niyan. So, mga kapatid, tama kayo, wala akong karapatan na pangaralan kayo tungkol sa self-control. Hindi rin po ako athlete. Yung iba sa inyo, athlete. Alam niyo ang disiplina ng isang athlete. Gayon po ang hinahanap na disiplina o self-control dito sa word na ito. Pero mga kapatid, yung self-control ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng ating pananalig at pagsandig sa Espiritu ng Diyos na siyang nananahan sa atin. Lahat naman po tayo ay works in progress. Alam ko na dito sa siyam na ito, siguro iniisip nyo, Pastor, pwede bang love lang? O pwede bang self-control lang ang aking fruit? O pwede bang kindness lang? O pwede bang gentleness lang?
Sorry po, pero hindi pwede. Dahil ang sabi dito, but the fruit of the Spirit. Kabuuan ang objective ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay, datapwat ang lahat ng mga grasyang ito ay dapat nakikita sa ating buhay. Kahit konti lang. Katulad ng patience scroll, from 1 to 2. Malaki na pong biyahe yun, ano? Baka yung isa sa inyo, mas mataas ang score ninyo sa patience. Purihin po ang Panginoon. Baka napapansin nyo sa inyong buhay na parang ngayon mas nagkakaroon kayo ng self-control sa inyong pagkagalit, halimbawa. No? Lalo na sa mga nagmumotorsiklo sa kalye. No? At kayo nagmamaneer, palagi kayong kinakat. No? Dati, nagmumura kayo. Ngayon, nagmumura pa rin kayo pero sa isip na lang. No? Pretty soon, no, ang progress po ng Holy Spirit, hindi na kayo magmumura. No? Praise God na. Ay, praise God, hindi kita natamaan. No? Paano ba ang tagumpay na dulot ng Espiritu Santo? Sabi sa verses 24 to 26, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. And if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Mga kapatid, patuloy ang digmaan ng ating laman at ng ating bagong kalikasan. Sabi ni Pablo, we have the flesh. Tayo po ay nakikipaglaban sa pita ng laman. Sabi nga niya sa Romans chapter 7, verses 21 to 23. Siya po ay Kristiyano na nito, nung sinulat niya ito. Siya po ay misyonero na. Siya po ay apostol. Pero sabi niya sa Romans 7:21, so I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Hindi po ba totoo ito? No? Gusto ko magpunta sa growth group. Uulan ng konti. Ay, wag na lang. Pupunta ako ng BSF. No? Traffic. Ay, next week na lang. No? Tutulong ako sa Mercy Ministry. Ay, malayo yung lugar. Tsaka walang magandang banyo. Wag na lang. When I want to do right, evil lies close at hand. Mga kapatid, itong evil lies close at hand, napakatunay po sa ating buhay ngayon in our century. Sapagkat hawak natin sa ating mga kamay ang mga supercomputer, ang tawag po natin ay cellphone. At sa pamamagitan ng ating mga cellphone, may access tayo to all sorts of information, both good and evil. At like it or not, yung inyong pagsuscroll is not harmless. Marami po sa ating kabataan. No? Pinupunahan nga namin ang aming mga anak. Pagka nakita nyo, nasa isang kanto ng bahay ang ginagawa. Pudpud na yung sound nila. May kalyo na sa kaso-scroll. No? Evil lies close at hand when I want to do right, sabi ni Pablo. For I delight in the law of God. Gusto ko sumunod sa kanyang batas in my inner being, but I see in my members ang aking flesh another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Masisense po ninyo dito ang frustration ni Paul. Sabi niya, the good that I want to do, I do not do. The sin that I don't want to do, I do. Kaya sabi niya sa verse 24, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Yung pong term na yun, body of death, very picturesque po yun sa mind ng mga Romans na kanyang sinulatan. Sapagkat yun po ay isang parusa, isang death sentence sa isang criminal. Ikakabit sa iyong katawan ang isang patay na katawan. At habang nabubulok yung katawang yon,
ikaw ay may infect ng kanyang kabulukan. Ganon ang picture niya ng ating buhay Kristiyano. Merong nakadikit sa atin na flesh na nakikipagdigma sa ating bagong kalikasan. Tanging paraan upang magtagumpay ay sinabi na niya sa verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Have crucified, past tense. In one sense, you're still crucifying it. Pero tandaan niyo, sinabi niya sa chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Maganda po sigurong memoryahin natin yan. Sa Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit put to death the deeds of the body, you will live. How do you put to death? You must be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Sa Colossians 3:16, ang katumbas po nun, ang parallel verse, let the word of Christ dwell in you richly. So ang being filled with the Spirit is nothing else but letting the words of Christ dwell in you richly. Paano ba mapasailalim ng diwang banal, Pastor? Read the Word of God. And then pray. Read your Bible and pray every day. And you grow. Wala na pong nagbabago. Wala na pong pinakamagandang Sunday school song, kundi yun. Read your Bible. Pray every day. At yun, ang sekreto upang tayo ay malagay sa ilalim ng Espiritu. Sa huli, ang kanyang wika, if we live by the Spirit, kung tayo ay binuhay ng Espiritu ng Diyos, kung tayo ay ngayon buhay, meron na tayong eternal life, dahil tayo nananampalataya na kay Jesus, at ang kanyang diwang banal, ang ating guarantee na ating makukuha ang ating eternal life. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. It's a military word. No, put one foot after another. Sumunod. Mag-march to the beat of the Lord. At yung kanyang huling admonition, let us not become conceited. Kasi alam niyo, mga kapatid, very clear, if you have the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, if you have all of those, you will not be conceited, provoking one another, envying one another. So mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang tagumpay na ipinanalo na ni Kristo Jesus para sa atin laban sa kasalanan at kamatayan. Tayo po ay panalo na. Tayo po ay papunta na ng langit. Let us live accordingly. Let us live with a heavenly mindset. Sabi nga namin sa Youth Live, youth will live in view of eternity. Yun po ang ibig sabihin ng Youth Live. Hindi ibig sabihin na yung aming youth service live. Hindi po. Living in view of eternity. Yan po ang mindset ng Holy Spirit. At kung ganyan po tayo mga kapatid, ating pagtatagumpayan ang lahat ng pita ng laman. Tayo po tumayo, tayo mananalangin. Mahabaging Diyos, kayo na po ang kumilos sa aming mga puso't isipan upang kami ay tunay na mamuhay ng mayroong bunga ng Espiritu Santo na iyong inilagay sa aming mga puso at kaluluwa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa pagbabasa, pag-aaral ng inyong salita at maging tapat sa pananalangin sa inyo tuwi-tuwi na. Sa aming bawat kilos, sa bawat araw, O Diyos, nawa, matutunan namin ang patuloy na pananalangin sa inyo upang kami ay mailagay sa ilalim ng inyong kapangyarihan palagi at kami ay mapagtagumpayan namin ang pita ng laman. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.
at tagapagligtas. At ang lahat ay nagsabi ng magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.